The Manila Bulletin for our next batch. Please do stand by Jojo Panaligan of Rider PH, Roldan Castro of Abandoned Tonight, Nurse Almo of GMA Entertainment, Alan Policarpio of Empire, CJ Watt of CJ's Vlog, and Pao Canyamo, a TikTok content creator. Our next question will be coming from Jojo Panaligan of Rider PH. Next, Jean. Question ko kay Direk Alex. Direk, bakit ang creative decision nyo ay yung isang long continuous shot, di ba? Yun ang, na-inspire ba kayo ng movie na gano'n ang atake ng director? Or sobrang bilig pa kayo sa actors nyo? Kasi kailangan i-memorize bawat laki, tapos magkamali isa, kailangan ulitin. That's why I understand na mas mahaba yung rehearsal kesa pa sa shoot talaga. Bakit? Yun nga, parang kasi nga, since itong kwentong to, pangarap ko talagang gumawa ng isang kwento na isang araw lang nangyari. Actually, pag nakita mo yung una kong sinulat na pelikula, yung 12, isang araw lang din siya nangyari. Nung time na sinusulat ko siya, I was thinking, kaya siyang i-one shot. Yung pupunta dito sa door, paglabas mo, 5 years ago, pagbalik mo, nasa present time ka. Yung utak ko noon, parang kaya. Pero nung gagawin mo na siya sa totoong buhay, parang, ano magpapabigote siya, tapos talaga yun. Parang imposibleng mangyari yung may 5 years na nag-gap dun sa one shot mo. So, kinalimutan ko na muna siya. Pero yun nga, mahilig talaga ako sa mga kwento na nangyari ng isang araw lang, 3 araw lang. Yung ayoko na masyadong mahaba, yung ganon. So ito, sabi ko isang gabi lang nangyari lahat. Nung time na, ayun nga, hindi na siya pang MMFF, ganito na lang yung budget. Sabi ko, ano ba ito? Hit na hit nun yung adolescence. So sinasabi na, Alex, panoorin mo. Ayoko siyang panoorin kasi nga, ang dami kong ideas na ganon. Ayokong magaya ko siya, ganyan. Sakto-sakto lang na parang, tatapusin ba natin ito ng 3 days, itong everyone? What if one shot na lang, para tapos agad? Saka ako brilliant idea siya. Mahirap pala. Oo. Tsaka, hindi rin totoo yung talagang nakatipid natin. Hindi, it's the same. Pero Direk, kahit naman ang story ay one day lang, pwede niyo naman din gawin na may mga cuts Pero yun nga, ang ginawa niyo, long continuous, diba? Tuloy-tuloy. Yes, kasi pag may cut, tatagal na naman yun. Siyempre, mag-aayos ng ilaw, ito, dyan na yun. Bale, nakuha namin ng third take. Yung second take, akala namin nakuha namin, nagyayakapan na kami, naiiyak na kami, ang galing-galing namin. Tapos sabi ni Direk Rico, everyone, very good. Isa ba tayo may tumawid? So yun, inulit namin ulit nung hapon, and then doon namin nakuha. Like you two are maybe to Ruby-Rubies, Edo, Ronnie, Miss Gina. Ano ba yung reaction nyo nung nalaman nyo na yun nga, na ganun yung gustong atake ni Direk Alex na one long shot na. Because alam natin na pag ganun, ang laki din ng burden sa actor, not only individually, but as an ensemble. Kasi nga magkamali isa, ulit na naman. So paano, ano ba yung reaction nyo? And how did you find that technique? Ako po reaction ko, very, very challenge. Sobrang exciting sa aking concept ni Direk Alex. Kasi, at saka gustong-gusto ko yung talagang pinag-isipan nila ni Direk Rico and the rest of the technical and creative team. Pagdating namin sa Pampanga, where our location was, meron kami gusto ko yung idea na meron stand in bawat characters. At yun, so it was easier for the actors, for us, na makita kung paano niya visualize yung the whole concept. Kasi medyo vague din sa akin nung una, kaya na nagpasa-pasa pa ako about adolescence. Aside from the fact na napanood ko na yon, parang iniisip ko, kaya ba namin? Paano gagawin? Ganon. And when we were doing it, nandun na kami, nakita ko, ganito. So, nung una kami nila Joel, may mga idea, dapat kasi ganito na lang pagawa sa atin. Dapat, ang dami namin mga, kumbaga tinatawag sa acting, yung edging. Kasi actually, nina-nervous kami kung kaya namin. Inaano ko, parang maraming palusot pa. Ganon. Yun. So, ang dami namin sa gestures. On the side, ni Joel, maybe we should just ganito, ganyan.
dahil very, ano nga siya, she was very sure of what she wants and how she's going to do it. Ginawa lang namin, nagtiwala at nagpadala sa proseso, tama naman na gano'n gusto niya. Nagawa naman namin. Thank you. Pag-direct Gina sa director yourself. Yun. I learned something today. Hedging. It's so giving. Ako, sa totoo lang, natakot ako. Kasi ang unang-unang pumasok sa isip ko ay, because I saw adolescents. So, ayaw ko ba bagyan ba yun? Adulting. Okay. So, sabi ko, it's very ambitious. It's very ambitious dahil, of course, hindi ko naman minamaliit ang kakayahan ni Alex as a director. Pero yung sabi ko, baka hindi pa time. Baka hindi pa time para sa kanya na i-direct yung ganoon kalaki, thinking na kung saan-saan nakakarating eh. You know? Dahil it's not, you know, we were not moving in one place only. Hindi kami nasa bahay lang at isang diretso lang ang kinukunan. No. We were in our house, lumabas kami, nagsakay kami ng camper, umiikot kami ng luneta, at ganon. Ang hirap nga. Di ba? Nahirap talaga. And iisa yung camera namin. So, paano gagawin yun? Kaya sabi ko nga, very ambitious. At ang fear ko is for myself, lalo na, because syempre, the memory is not that sharp anymore. Yun yung iniisip ko sa akin. And sinasabi ko nga kila Joel, lalo kay Ronnie. Remember Ronnie, our first reading? Sabi ko, paano yan pag nagkamali tayo, di ba? Uulit na naman tayo sa simula. Which is totoo naman, gano'n ang mangyayari. But sabi ko, lahat kami, Alex, lahat kami senior. Siguro kailangan bigyan mo kami ng time, di ba? Parang memorize. Siguro let's rehearse for 1 month. Parang katulad na play. Yeah. Kahit sa Zoom lang, para mag-throw lines lang yung gano'n. Yun yung fear ko. But then, hindi ginagawa. Hindi ginagawa. Walang basta ang binigay na schedule, parang 2 araw na rehearsal. Ha? 2 araw na rehearsal? Paano kung makalimutan nga natin yung linya natin? Wala. Pero, wala eh. It's a challenge for everyone. And, grabe, dapat nandun kayo sa tent namin. Nandun ang tunay na yun ang tunay na BTS. Talagang, nandun yung, merong nagbabasa ng script kasi nagka-cramming, alam mo yun, merong isang artista, first day of rehearsal, memoryado yung linya. Sorry, wala siya dito, pero my goodness, di ba? Hindi pa naman drop script, no? Pero memorize na niya, parang lahat kami like, duh, bakit ganon? Lahat kami may hawak pang script. Eh yun, ganon. And then, yung kaba, yung araw na mismo na mag-shoot kami, yung kaba, from the, 5, 4, 3, 2, 1, kaba, iba yung kaba namin, ibang, grabe, ano ba to? Waiting for our cue, ayan na, malapit na, parang, Lord, ikaw na bahala, thy will be done. Ganon talaga, ganon yung pakiramdam. But then, the satisfaction naman after that, it's, undescribable. Sir Manzano. Ay, bago po sumagot si Sir Manzano, like Alex, first time to ginawa sa Filipino film. Hindi ako sure, I honestly. think so. Anyway, Mr. Manzano. First time daw. Adulting. Kami yung adulting. Adult version. Your reaction nung malaman mo ganun yung gustong gawin ni Alex?
Noong umpisa, I agree na wow, gagawin natin to dito sa Pilipinas. Kasi hindi pa nga nagagawa. But gusto ko lang sana itagdag yung mga kwento ni Direk Gina. You know, tayo kasi nakasanayan ng ibang mga artista na, di ba, kahit nagkamali ka ng lines, ikakaktaban yan eh. Di ba? So, hindi imposible magkaroon ng mga take 10, take 11. But at the same time, naging malaking role din po was the cameraman, the audio man, the set man. Kasi pati sila, kailangan timing din. And then, kung kami nagkaroon mga rehearse days, may 2 days pa kaming nanonood sa mga stand-in namin na kung paano yung ginagawa nila. At the same time, in character pa sila. Parang akala ko nag-audition sila mag-artista. Kasi alam nila talaga lahat ng bawat kilos na dapat. And you know, when I saw the cast and I saw yung interest ng lahat na gawin itong pelikulan to, it served as a challenge. At tagal ko nang hinahanap ang isang matinding pagsubok. Because kadalasan, aminin ko, marami sa amin, ginagawang technical na lang yung mga emosyon. Because now, since walang cut-cut, yung emosyon mo, kailangan dumating sa point na nagda-dialogue, yung nag-i-eksena. So, wala kang setup, wala kang preparation. You have to go by the moment. So, para sa akin, I can't tell you how grateful I am sa director. Yeah, kayo ko lang nalaman ako pala yung first choice. No, but it was a challenge. And nag-iba yung aking yung pakiramdam pagkatapos ng pelikula. Galing-galing niya dito. As in, talagang na-shock kami. Akala ko nilalaro-laro niya lang. Tapos bigla nung yung moment na niya, yung talagang, oh no, galing. Finally po kay Mr. Ron. Thank you. Thank you. Unang-una gusto kong i-acknowledge yung nabanggit nga ni Edo na mga sa yung cameraman, the sound, props, the production behind, no? Lalo na sa mga supporting actors who did, you know, the crowd, doing also our actors na susundan namin na nagbibigay ng acting nila kahit na they're just doing the script. Ang galing, napapabilis ang aming pag-aaral ng gagawin namin. Congratulations din sa kanila. Nung nalaman ko itong gagawin, para sa akin, napakalaking oportunidad na maging makasama sa isang bagong paggawa ng pelikula sa ating industriya. Welcome sa isang boring na senaryo ng ating cinema ang gagawin namin ngayon. Kaya, yes, embrace it and let's do it. Thank you. And the finished product, I would say, ang ganda. Salamat po. Thank you. Thank you. That was Jojo Panaligan of Rider PH. Thank you for your question. That was Jojo Panaligan. Up next, we have Roldan Castro of Abante Tonight. Good afternoon. Unang-una kay Kelvin. Kelvin, since puro mga award-winning actor and actress yung mga nakasama mo, hindi ka ba natakot, kinabahan, o hanggang saan yung kaba mo? Ano yung mga natutunan mo sa kanila? Naglalakad po ako ng buong kabahan. Parang ako mismo yung kabado sa lahat. I mean, hindi po kasi po pwedeng, yung ito pong klaseng project kasi, hindi po pwedeng sarili mo lang yung iintindihin mo. Kasi, isang buo po siya. Kumbaga, kapag may bumigay na isa, kakalas po talaga lahat. So, may isang pagkakataon po na yung pagdating na po sa akin. So, sobrang nervyos ko talaga. Yung halos maihina ako sa sa laman ko. Ganun yung pakiramdam ko, nanginginig, masagi ka lang, mabablanko ka na. Pero since, yung base sa pag-observe ako sa kanilang lahat, sa professionalism nilang lahat, hindi ka pa pwedeng mag-adapt sa kung ano yung nakikita at nangyayari. Kagaya din po ng sinabi ni Tito Edo na kailangan in the moment ka eh. So,
may time na yung script ko, hindi ko siya maalala, pero nararamdaman ko yung emosyon. And nararamdaman ko rin yung emosyon nung nakapalibot sa akin. So parang doon na lang ako na natala, na hindi ako nakabitaw doon sa character, hanggang sa nagtuloy-tuloy na lang siya. Talagang magical talaga yung pangyayari. And parang kung iisipin mo siya ng simula, medyo imposible siya mangyayari. Pero dahil sa tapang and sa tiwala sa isa't isa, naging posible ang imposible. Thankful ako na naging part talaga ako ng project ito kasi habang ginagawa namin siya, para akong estudyante na nag-aaral ako at the same time kasi na-amaze ako sa nakikita ko hindi lang sa lahat, kasi sa production, even sa tama din sinabi ni Ronnie, sa talents, kasi lahat sila coordinated. Hindi talaga ba pwedeng, pati yung background, pati yung audio man, lahat, kailangan iisa kayo. So, yun na lang yung pinakawakan ko para hindi ako mawala.